Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung sinabi po nito ni Boying Remulla na mukhang may trumabaho dito po sa pagpapiyansa ni po ni Ramon Revilla. Ayan. Pag-uusapan din po natin. Pag-uusapan din po natin ito pong sinabi naman po ni Chua na kung wala namang itinatago, bakit matatakot na buksan ang mga bank accounts, etong mga tax record, kung wala namang tinatago. At yung patuloy po na palitan ng akusasyon nitong Alan Peter Cayetano at ni Senator Lacson. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, mga kapatid. Ito po. Kung ano na lang po yung mauna rito. Ito po, marami pong sinabi po ito si Senator si Ombudsman Boying Remulla tungkol po dito sa pagpapile ng pagkakaroon po ng piyansa, no? Nakapagpiyansa. Uy, mukhang Tagalog na kayo. Hindi. Ganun pa rin. Tungkol po sa pagpepiyansa ni Ramon Revilla, ito po yung mga binitawang pananalita nito ni Ombudsman Remulla. Mukhang may trumabaho daw dito kay Ramon Revilla at saka kaya po napalaya. Kasi sila sa Ombudsman, bago po sila magsampa ng kaso o bago po nila dinidismiss na po nila pagka sa tingin nila ay walang certainty of conviction, no? So lahat daw po, ayon kay Remulla to lahat daw po ng mga kinasuhan nila may certainty of conviction. Kaya kung non-bailable po yung sinampang kaso, dapat ayon sa pamantayan ng ombudsman, dapat hindi makapagpiyansa itong mga tao na to. Kaya lang nga may tumabaho, no? Tsaka yung botohan po dyan, meron po nag-dissent dito po sa Sandigan Bayan. No? Kaya lang sa isang banda naman, kung susuriin natin, makikita po natin na si Ramon Revilla, kaalyado po to ni BBM. In fact, ito po ay tumakbo sa ilalim ng alyansa o yung partido o yung grupo ni BBM na lumahok noong 2025. Natalo nga lang. Kaya ang tingin ko rito kay Revilla, parang ano lang yung dahil hindi naman siya nanalong senador, walang epekto, wala tong epekto sa botohan dito sa nagaganap. Kasi ang mga kasabay ni Revilla na inakusahan, no? Si Ping Lacson din yung nagano rito Ang alam ko na panahon din ni Ping Lacson, yung lumantad tong mga pangalan ni Revilla, sa Blue Ribbon, pangalan ni Revilla, nito ni Villanueva, Chis Escudero, tsaka to si Jinggoy, di ba? Yan yung tatlong senador at isang former senator. Kaya lang, natuluyan lang si Revilla. Kasi ang tingin ko nung dinidiinan tong tatlo, Revilla ay si Estrada, Escudero, tsaka to si Villanueva. Dahil to sa may kinalaman sa magaganap na impeachment kay BP Sara na hindi pa po nasasalang nun. No?
may kinalaman to sa impeachment dahil gusto nila matiyak na si BP Sara, yung powers that be, si BP Sara ay ma-impeach o ma-convict at hindi makatakbo sa 2028 election. Anyways, bakit palalayain, Boss Buds? Di ba? Yan yung question nyo eh. Bakit palalayain si Revilla kung may tsorya kang ganun? Bakit naman nila papalayain si Revilla ngayon? Samantalang ang gandang propaganda piece ni Revilla na katunayan, yung kaalyado ay nakakulong. Yung kaalyado, kaibigan, actually sinabi ni BBM yan eh. Nakaalyado at kaibigan niya, di ba? Pero napakulong. Maganda tong na pareha sila. Kaya lang, alam niyo yung Revilla, malakas din po yan panghatak ng boto eh. Malapit na botohan eh. Pero alam niyo, kayo ba naniniwala kay Boying yung sinasabi niya na parang lugi yung ombudsman? Na ayaw talaga nilang lumaya si Ramon Revilla? Na parang talo sila dito sa pangyayari na to? Ako kasi, yan ang problema natin. May trust issue na talaga tayo sa gobyerno, kasama na tong ombudsman. Bagamat sinasabi na ang ombudsman ay nagsasarili, may sariling palo yan, hindi siya under ng pamahalaan, pero si Boying mismo parang di ba? Parang ayon nga kay Erese, mukhang ginawang ombudsman si Boying para ipagtanggol si BBM o maging kasangkapan ni BBM laban sa kanya. Ngayon, nakikita po natin yun. Yung sinasabi ni Erese na mukhang kinakasangkapan yung ombudsman. Dahil halos lahat ng mga kritiko kakasuhan. Kung hindi man nakasuhan na, napakulong na, balak kasuhan o ginagamit yung banta na kakasuhan para mapasunod, no? Ito nga, yung dalawang tinatawag nating Judas na si Iscariote at saka to si Judas is Lord Villanueva. Okay. Ang hirap pagtiwalaan ng admin na pareha sila pagdating dito sa flood control o pareha sila pagdating sa corruption. Kasi one way yung nakikita natin eh. Sino naman yung ang tagal na po ng issue na to, 1 taon na mahigit buhat nung binitawan ni BBM yung mahiya naman kayo. Sino naman sa parte ng administrasyon yung nakulong na? Bukod po sa Bulacan, mga district engineer ng Bulacan, yun ngang isa sa pinakamalaking kumita, yung si Alcantara. Mukhang hindi pa po matutuluyan na makulong dahil ginawang mga state witness eh. State witness po, laban kanino? Yun yung problema natin eh. Kung sila po, si Roberto ba yun? Yung Yusek Bernardo pala, Roberto. Si Yusek Bernardo, kung sila po ay ginawang state witness, tsaka to si Alcantara, kanino po sila state witness? Laban kanino? Kasi wala pong silbi yung pagiging state witness nila kung wala naman po silang napakulong na mas mataas sa kanila yung posisyon. State witness, laban kanino? Itong mga DPWH ng Bulacan. Sino yung tinuturo nila? Kung wala naman silang tinuturo, maliban sa pagsoli nila
hindi siguro, questionin din dapat natin yung pagiging state witness ng mga to. Paano ka magiging state witness kung wala ka namang nalulutas na problema o na hindi mo naman nalulutas yung kaso? Di po ba, kaya tayo naglalagay ng state witness para malutas yung kaso? O, kung wala namang nalulutas na kaso, bakit may state witness? Katulad niyan, yung pinakamataas po na posisyon supposedly, ngayon, gusto ring balikan na nakakulong, na nahuli at napakulong, si Bonoan. Gusto ring gawing state witness. State witness laban kanino? Sino pa mas mataas kay Bonoan na napakulong ngayon, nakakulong ngayon? Wala naman eh. Imposible namang state witness sila kay Marcoleta. Ang ini-expect ko nga, state witness sila kay Ramon Revilla. Pero laya na si Ramon Revilla. Kanino sila state witness? Okay, parang ang hirap po na gawa tayo ng, parang yung sinasabi ni Ombudsman, kung paniniwalaan natin, sinasabi niya, mahirap talaga tong laban. Kasi may trumabaho para sa pagpapiyansa ni Bong Revilla. Dapat, kaya namin sinampahan yan dahil talagang alam naming may kasalanan. Ganun yung gustong paratingin ni Revilla, pero may trumabaho pa rin. Ganyan kahirap. Ngayon, hindi pa nakukulong si Martin Romualdez. Halimbawa pong makulong si Martin Romualdez. Halimbawa lang, hindi natin alam kung makukulong si Martin o hindi. Baka ganyan lang din ang mangyari. Magkaroon lang din ng tinatawag ni Boying Remulla na tumarbaho. Ano naman kinalaman ng soft drinks? Alam niyo po, kahapon ko pa po yan. Inuunti-unti ko lang. Kasi parang matagal na ba akong hindi nagso-soft drinks? Hindi kasi ako nakabili ng buko eh. Huwag nyo na po problemahin. Hindi naman po ako araw-araw nagso-soft drinks. Kahapon lang. Kahapon pa yan. Parang hinanap-hanap lang ba ng panlasa natin? Okay, ang nakakatakot, kung sinasabi to ni Ombudsman na may tumarbaho, paano yan kung napakulong nyo si ang napakulong yung susunod ay si Martin na. Baka pag nakalaya sa Martin, ganyan lang din yung sasabihin mo. May tumarbaho. Okay, anyways. Tapos eto pa, ang problema natin kay Martin, hindi pa nga nasasampahan ng kaso, hindi pa nga napapahuli si Martin. Ang kinakatwiran na kaya ng kanyang abogado, bakit nyo paniniwalaan yung mga witness na na-discredit na ng DOJ? O kasi ang DOJ, pinasasampahan ng kaso tong mga 18 Marines eh. Dito sana papasok yung pressure mula sa tao. Oh. Ngayon, ito, pressure mula sa tao na magmumula yan sa panonood nila ng hearing sa Senado. Kasi kung nag-hearing po kayo sa Senado dyan sa flood control, makikita po ng mamamayang Pilipino kung sino yung mga tunay na magna. Masasalang po dyan. Dyan po namin nakita si Napoles eh. Sa Blue Ribbon, ganyan po ka-importante yung Blue Ribbon Committee. Hearing. Itatanong daw kay Boying. Kita nyo naman, Senator Ping Lacson at Senator Erwin Tulfo. Gusto nyo si Boying na lang si Boying na lang yung mag-imbestiga sa mga flood control. Nakita nyo naman yung sinasabi ni Boying ngayon. Napakulong na nila si Revilla, may tumarbaho daw ng piyansa ni Revilla.
Dapat tulong-tulong kayo. Hindi kaya ng ombudsman yan. Eto kung tapat sila, kung paniniwalaan natin yung sinasabi ni Boying. Tapos ibibigay nyo lang din kay Boying yan. Ang laki po ng problema. Sabi nga ni Ping Lacson, nasa inyo na lahat ng mga papeles o mga ebidensya. Bakit hindi nyo na lang ituloy? Kasi kung aasahan nyo lang nga yung ombudsman, ganyan lang yung ikakatwiran ni Boying. Kung nakita ng tao, halimbawa may naisalang kayong isang congressman na nakita ng tao, grabe pala tong ginawa nitong congressman na to. Mahirapan na silang baliktarin basta-basta kasi magagalit yung tao. Mahirapan na sila na, halimbawa lang po yun, may isa pong, tignan po natin, sino na po yung mga nakakulong talaga? Panay mga taga Bulacan. Tanong, sa Bulacan lang po ba may ghost project? Sa Bulacan lang po ba binabaha? Katulad ngayon, nakita ko na, kakanood ko lang, sa Mandawi, Cebu. Video ng mga baha. Bakit Bulacan? Bakit Bulacan lang yung mga nakakulong? Wala po bang DPWH sa ibang lugar? Taga DPWH ng Bulacan lang ang mga nakakulong. Isang kontraktor lang o mag-asawang kontraktor lang. Ibig sabihin, buong Pilipinas, diskaya lang po ang kontraktor. Nasaan na po yung mga ibang kontraktor? Bakit hindi po sila nakakasuhan? Bakit hanggang ngayon, diskaya lang po yung nakakulong? Hindi ko po sinasabing wag niyong ikulong yung diskaya. Ang sinasabi ko, bakit sila lang? Sila lang po ba yung kontraktor? Si BBM nga po nagsabi, top 15 ba yun o top 20 yung sinabi ni BBM? Pinangalanan na niya. Ito yung top 15. Yun yung problema natin . Ang laki ng problema ng flood control. Ilan lang yung napapakulong, wala pang malaking isda talaga. Yung pinakamalaking isda, supposedly, na dating senador na si Ramon Revilla, laya na. Si Marcoleta, wala namang kinalaman sa flood control. Imagine niyo yung nakakulong pa. Mas marami pa nakakulong na malalaking tao na walang kinalaman sa flood control. Nag-iimbestiga sa flood control si Marcoleta. Siya pa yung nakakulong ngayon. Ang pangit sa optics. Optics na lang nga pinaglalaban nyo. Ang pangit pa po sa optics ng nagaganap. Bago tayo, total na pag-uusapan yung nakawan. Ayaw naman kitang akusahan, yung gumagamit po ng aking mga video. Kasi tinignan ko ulit, halos lahat pala ng video niya ako lang . May nakalagay pang Badong Aratilis. Antindi rin. Meron pang please subscribe, Badong Aratilis. Akala tuloy ng tao, yung mga comment po sa baba, makikita nyo, tama ka dyan, Boss Buds. Boss Badong. Hindi po akin yan, yung, ano na nga yun? Huwag nyo pong tangkilikin. Ayaw ko itang i-copyright kasi alam ko nakikisimpatya ko . Nakikisimpatya ko sa mahirap gumawa ng channel. Pero siguro naman nakatulong na ako sa'yo. 12,000 subscribers ka na. Okay nang pagsisimula yan. Ano naman tayo? Wag naman na diretsa mo na . Mukha ko na, wala na talaga. Nilagyan mo pa ng .
Nilagyan mo pa ng Badong Aratilis, akala tuloy ng iba. Ano yan? Boses ng ano? Boses ng baka napagkakamalan nyo pong ako yan. Mag-comment po kayo sa kanya na itigil niya na yan dahil ipapaka-copyright ko po siya. Mawawalan po siya ng channel. 4 na gamit lang o tatlong copyright strike lang, tanggal na yung channel mo. Ayaw naman kita mawalan ng channel. Huwag mo na lang gamitin yung mga video ko. Buo-buo eh. Yung iba po, yung sinabi lang tapos magre-react, di ba? Katulad nung ginagawa ni, ano yun? PH. Huwag naman sanang ganun. Pucha, ang lalaki ng views niya. Okay lang sana kung ang views niya mga 100, 500 lang. 30,000, 43,000, 100,000. Pucha, kumbaga views ko na yun di ba? Dapat Wag mong katwiranan na sa'yo yun. Ako yung mukha na yun Ako yung nagsasalita May pangalan ko pa, Badong Aratilis Vlogs Alam mo yun, pag nakita nyo yun, kala nyo akin Tindi. Mahirap pong maggawa ng mga content. Pinaghihirapan namin to, tapos kayo Teka lang, sinabi nyo na kaya lang English Boses ng Bayan PH. Yan. Tigilan mo na yan, Brad. Pumarehas ka. Gusto mo magtrabaho ka ng maayos, hindi ka pwedeng habang buhay na ganyan lang, kuha ka lang ng kuha ng video ng may video. Mas malaki pa views mo sa akin, video ko yan. Di ba? Ako yung nakita nila, kaya tinuloy nila yung panunood Ikaw naman, no? Pwede mo namang gawin din yung ginagawa namin. Wag naman yung garapalan. Okay, balik na po tayo rito. So, matindi po. Kaya nga dapat hindi tumitigil. Kami na nakikiusap dito kay Erwin Tulfo tsaka kay Ping Lacson. Tumulong kayo sa ombudsman. Kunwari po, talagang mga tapat yun ng ombudsman. Tulungan nyo kung gusto nyo talaga ng anti-corruption talaga kayo. Huwag nyo pong kasi minsan ginagarapal Minsan ginagarapal ng mga, anong tawag dyan? Ng kalaban ng mga Duterte na pinamumukha pa na tinatarbaho talaga namin kayo. Tignan niyo sinasabi ni Lacson. Wala nang pakundangan yan Hindi na nag-aano na kasi anti-corruption siya. Hindi na. Talagang sinabi niya na pinunteriya nila yung Taguig kasi madaldal dahil kadadaldal nito ni Cayetano. Mahirap po yan. Tapos ang dami nyo pala. Oo nga po, naniniwala naman ako na supporter ko siya. Pero masama naman yun na mas malaki pa kinikita mo sa akin. Di ba? Baka hindi pa nagpapakape yan dito Mahirap naman yun, mas malaki pa kinikita mo sa akin na ginagamit mo lang yung video ko. Magtapatan na tayo, hindi, kung ang mga views mo hindi umabot ng mga 1,000, hayaan lang kita Pero putya, ako wala nang iba Hindi na siya nagkunwari Ako na mismo yung nilagay niya. Ito mismo. Ito mismong buong video na to, lalagay niya ron. Kung hindi ba naman
Wala ng pagpapanggap eh. Wala ba yung mga ginagawa ng iba, 'di ba? Yung ginagawa ng "Oh, nakita po natin mga kabaya, isang pindot lang diyan." Mga gano'n, 'no? Panoorin natin. Alam niyo, okey nga po yun, may copyright law. Kaya lang ayoko naman kasi siyempre naawa rin naman ako. Kaya nga warning na yan, 'pag inulit mo pa yan, meron pa akong nakitang bagong video mo na ako pa rin na naka-picture, eh, tawad-tawad na lang po tayo. Ano yan, libre ka lang tapos ayun talaga. Baka sabihin niyo, "Opo, mukha po akong pera." Sabihin mo na mukha akong pera, pero ikaw anong tawag sa'yo? Ginagamit mo yung video ko, natutuwa ka pa, mas mataas ang views ko sa'yo, 'di ka nahiya? Oo, dun ako galit. Dun ako galit kasi mas mataas ang views mo. Eh, ako yun, eh. Hazel Ann, thank you very much. Hindi ka po naaalis, ayan moderator ka pa rin po. Hazel Ann, moderator ka pa rin. Ganyan po itsura ng moderator ngayon. Meron kang gano'n 'no, badge. Sir Badge, pang-copy po. Thank you very much sa $5, Hazel Ann. Bakit po inalis mo ko sa moderator? Hindi po kita inalis. Ayan, moderator ka pa rin. Baka akala mo lang na hindi ka na moderator. Okay. Punta na po tayo sa ibang topic. Ano pa ba yung ibang topic ko? Saan na ba tayo? Kay Boying, di ba? O, dito na tayo kay Chua naman. Alam mo, ito po sinabi ni Chua. Okay lang po yun na marami pong gumagamit ng video ko na hindi ko iniintindi. Pero nakita ko na 40,000. Tsaka yung pagpoporma niya po kasi, yung forma niya po, ako, tapos nilagyan niya pa ng Aratilis, Badong Aratilis. Parang sinasabi niya talaga, parang pinamumukha niya na ito ay kay Badong Aratilis tong channel na to. Hindi po akin yan eh. Ginamit mo na yung video ko, ginamit mo na yung mukha ko, nilagyan mo pa ng Badong Aratilis. Meron pang please subscribe. Tigasan na ng mukha. Sobrang matigas ng pagmumukha mo, Brad. Boses ng Bayan PH. Kung sino ka man. Pumarehas ka lang. Meron ba naman yun? Kuha mo na lahat. Yung iba po ginagawa, swabe lang eh, di ba? Gawin na magamit sila ng ibang video, pero nagre-react sila. Eto po, si Badong Aratilis, may malasabi na po to. O, pakinggan po natin. May ganun sila, nakakadaya sila. Pero sa totoo lang, hindi rin naman kanila yun. Nagre-react lang sila eh. Yun yung punto ko. Mag-react ka man lang. Magpakita ka. Huwag mo nang gamitin ang buong buo. Tapos, putya, pag nagkataon, baka ako pa i-copyright niyang tao na yan. Basta sa sobrang kapal ng mukha, di ba? Baka ako pa i-copyright niya. Okay, sabi po ni Chua, hinggil po dito sa yung mga boxes. Unang-una, kung wala ka naman itinatago, hindi ka naman siguro dapat matakot. Alam ninyo, mga palabas ninyo, Chua, para namang may nangyayari sa ginagawa ninyo. No? Hindi, tinitignan ko naman po siya eh. Buhat po na nag-comment ako dun sa huli niya. Hindi po kay Chua, dun sa gumagamit sa akin.
Boses ng Bayan. Wala pa naman po siyang re-upload uli. Kasi once na mag-re-upload pa uli siya, ika-copyright ko na siya, tanggal ka agad yan channel na yan. Kasi lahat nung may mukha ko, copyright eh. Hindi naman po kung ilang beses yan, kung ilang beses mong ginamit. O kung ikatlong strike yan, ayaw ko naman mangyari sa iyo yun. Kaya lang, pinakikiusapan kita. Tigil mo na yan. Natulungan na kita, may 12,000 ka na, magtrabaho ka na. Di ba? Okay. Chua, sino ba natatakot sa inyo? Sino ba nagsabing natatakot yung mga hindi nga kayo iniintindi ni BP Sara. Busy si BP Sara sa kampanya para mapalaya yung tatay niya. No? Hindi po kayo iniintindi. Wala na pong umiintindi. Mismo yung kakampi ninyo si Drilon. Ano sabi ni Drilon? Parang may anong tawag doon? Parang may patig na yung tao, impeachment fatigue. Parang wala na silang interes sa kanunood sa impeachment. Paano magkakaroon ng interes? Tignan nyo po yung tatlong naunang testigo. Wala po silang personal knowledge sa kanilang tinitestigo. So ano po yun? Pag ikaw tumitestigo ka nang wala kang personal knowledge, hearsay po yun. Di po ba? Porkit yung mga senador natin, alam nyo po, wag naman kayo masasaktan kayong mga senator judges. Bakit po ganyan po yung treatment nila? Sa korte po kasi, hearsay na po yan. Kumukuha sila ng testigo na wala naman dun. Ang tinitestify nila, yun pong live broadcast ni BP Sara na hindi naman nila napanood, aminado sila pare-pareho, hindi nila napanood ng buo. Aminado din sila na hindi nila napanood ng live. Alam niyo po kami rito, ito sa experience ko, nagla-live ako. Yung mapapanood po ng hindi nanood ng live, pwede nang may bawas yun. Kasi halimbawa, nakapagmura ko o may nasabi ko na sa tingin ko hindi masama, hindi maganda, pwede ko nang i-cut yun eh. Kahit na mapanood nyo pa rin ang replay, may mga cut na yun. Di ba? Ako hindi gano'n nagka-cut kasi tamad ako eh. Pero posible talaga yun na yung napanood nyo ay meron na pong kinat na parte doon. Yun yung sinasabi ko, hindi naman nila napanood ng live yung video na yun. Napanood nila na doon na lang sa Facebook o kung saan man na nagawa yun. Paano po magiging makatotohanan yun? Ano man ang sabihin nila? Bakit, ang question ko nga ron, bakit ang dami po nun, natukoy naman po, may mga pangalan yun, bakit hindi po yun yung kanilang ipinagsabina? Kung gusto lang nila malaman yung laman nun, di ba? Bakit kaya? Kaalyado lahat ng dumalo dun, kaalyado ni BP Sara eh. Yun po ang dahilan nun. Kaya hindi nila kukuning testigo kasi kaalyado ni BP Sara yung karamihan dumalo dun. Edi pag tinanong mo yun, pabor kay BP Sara yung sasagutin. Yun yung sinasabi natin eh. Yun yung sinasabi ko na tapos ngayon, si Chua na, dalawang branch manager ng Land Bank. Ano po yung tinestigo nila? Nag-withdraw ng malaking pera. Nag-withdraw ng malaking pera yung Office of the Vice President at saka yung DepEd Secretary. Ano po ang anomalya doon? Wala. Wala pala. Bakit natin pinag-uusapan sa impeachment? Kaya nga po, nag-aaksaya po tayo ng oras at
pera ng taong bayan dyan sa impeachment na yan. Biruin nyo yun, buong araw nag-testify sila na nag-withdraw ng malaking pera. So ano po ang anomalya doon? May anomalya ba kung nag-withdraw? Wala lang. Bahala na po yung mga senator judge. Kaya ito, yung mga senator judge, may ano ba? May unusual ba yun? Ano po kung unusual? Illegal ba pag unusual? Sayang na naman ang isang araw natin. Sayang po, wala naman pong anomalya pala. Pinatestigo nyo yung mga taga-Land Bank, wala naman pala silang sasabing paglabag ni BP Sara. Para saan po yung testigo nyo? Bahala na yung press. Doon sila aasa sa press. Eto naman press, bakit nag-withdraw? Okay? Wala naman na naniniwala sa press. Wala na po naniniwala sa mainstream media. Ginagawa nyo na lang kampanya to laban kay BP Sara. Ang problema, nasisiraan ba talaga nyo si BP Sara? Ano ang patunay kung nasisiraan nyo si BP Sara? Bumababa dapat yung ratings. Ganyan yung nangyari kay Vice President Jejo Marbinay. Mula dun sa pinakamataas yung rating, pabagsak ng pabagsak. Kay BP Sara, lalo niyong sinusuti, lalong nagagalit yung taong bayan. Lalo siyang tumataas sa survey. Tapos ngayon, magsasalita na naman si Chua. Alam niyo, ang galing nila magsalita sa press conference. Pagdating naman sa aktual, wala naman sila na ipapakita. Wala pa kayo na ipapakita na paglabag ni BP Sara. Ngayon, eto na naman. May mga dokumento kayong hiningi. Tapos, kayo na rin na nagpropaganda, tahimik lang po. May narinig ba kayo kay BP Sara na bakit nyo busy si BP Sara sa dahig? Busy si BP Sara sa pagbanat sa ICC? At si BP Sara at ang US government, pareho nilang binabanatan yung ICC. Hindi nyo ba naisip na pag ang ICC, ang US, gusto nilang seryosohin yung ICC, sino sa tingin yung Pilipino ang magiging kaalyado nila laban sa ICC? Alam nyo po yung US, tinitignan ng mga yan kung sino mas magagamit nila. May kakayahan ba si BBM na banatan yung ICC? Sa tingin ninyo? Kung tinototoo, mukhang seryoso po yung US. Lagi pong nagpe-press con sila Rubio. Kasama pa si Donald Trump noong nakaraan. Kung ang US po ay seryoso talaga na buwagin yung ICC, sa tingin ninyo, sinong politikong Pilipino ang magiging kaalyado niya laban sa ICC? Diba? Hindi nyo ba naisip na maaring tinataon, ganyan po kagaling si BP Sara? Tinaon niya na banatan yung ICC ngayon. Nandirekta na. Dati kasi iba yung approach ng mga Duterte. Hayaan si Kaufman. Nung na-realize nila na kahit na anong pagmamabait ni Kaufman, kahit na anong kahit na anong pagsunod sa ICC, walang mahihita. Yung ICC na wala tayong mahihita, o yung pamilyang Duterte walang mahihitang magandang verdict mula dyan sa ICC. Banata na yung ICC. Taon na ngayon ay kailangan na nila Donald Trump ng mga kakampi. Okay, wag na rin tayo magkunwari na dito sa Pilipinas. Wag po tayo magkunwari na hindi nakikialam ang US sa sa mga politika natin dito.
Mula pa noong namulat ako sa pamumulitika, lagi po nakasawsaw ang US sa atin. At ang US po, sa karanasan ng mga Marcos, yung tatay, hindi po yan permanente kang kaibigan. No? Dati kaibigan nila eh. Nakita nyo naman, no? State visit ni Apo Marcos, yung tatay. Sila ni Ronald Reagan, di ba? Parang very sweet sila. Pero nakita nyo naman po sa lahat, US din po yung dahilan kung bakit na papunta sa Paway, napunta sa Hawaii. Kaya wag po kayong wag nyo pong isipin na kaibigan kayo na US ngayon, kaibigan kayo habang buhay. Hindi ganyan na US. At hindi po sila nagkukunwari na ganyan. Ang pangunahin po nilang pinoprotektahan, saan man sila sa mundo, yung interest nila. At ang interest po ng US ngayon, mula po sa mga pronouncement nila, mabuwag yung ICC. Sino bang politiko ang gustong dito sa Pilipinas ang gustong mabuwag yung ICC? Oh. Kaya huwag kayong kala nyo. Okay. Kaya itong pronouncement na to na unang-una, kung wala ka namang itinatago, hindi naman siguro dapat matakot. Hindi po natatakot sa inyo. Wala nga kayo maipakitang, alam niyo sa totoo lang, bakit po etong prosecution na to parang muntanga lang? Wala nga silang bintang eh. Pabubuksan nila yung mga papeles. Yun talaga yan. Yun talaga yun, yung akusasyon dun sa may sinasabi nilang splice video. Yun talaga yun. Fishing expedition lang talaga yan. Anong bintang ninyo? Bakit nyo pabubuksan yan? Unexplained wealth? Anong klaseng bintang yan? Ang unexplained wealth, may tinuturo kayong pera. Ayan, no? Oh, hindi mo maipaliwanag yan. Saan galing yung mansion mo? Ito lang ang kinikita mo. Bakit may mansion ka sa Forbes Park? Ganun po yung unexplained wealth. Bakit may mansion ka sa abroad? Saan ba galing yung kinita mo? Ano pa ba yung kinita mo maliban sa ano? Kita nyo. Yung mga bintang, halimbawa, kay Tulfo. 400 million? Ano bintang ni Jay Sonsa? Kinita mo yan sa pagbo-broadcast? Sabi ni Jay Sonsa. Wala ang broadcaster nakikita ng 400 million sa pagbo-broadcast lang. Otoridad ba si Jay Sonsa pagdating sa broadcasting industry? Opo. Thank you very much kay Ma'am Eddie Morcroft, Balikatan, Pinky, Tibag at Oying, Encanto to demolish the minority senators at critics ni Bangag pero sama-sama silang iyak at the end of this dirty game. Ako naniniwala ako dyan eh. Pag nakita ng US na wala silang pakinabang sa ICC, ICC ang kalabanan nila, hindi na China eh. Di ba nagsumbong si BBM? Eto, ano kami ng China. O sige, bayaan mo, sabi ni Donald Trump, bayaan mo, pag nagkita kami ni Xi Jinping, sasabihin ko yung mga hinaing mo. Kaya wala sa SONA eh. Wala sa SONA yung, ano na yun, yung tagpo na yun eh. Okay. Eto, ulitin ko po yung tinapi ko kanina, no? Para pabulaanan. Biruin nyo, nag-aksaya tayo ng isang araw sa 2 testigo na Tagalan Bank na ang tanging ite-testify nila, nag-withdraw ng malaking pera. Sabi po rin ng Tagalan Bank, normal lang po, hindi po unusual daw yun. Pag ikaw pala taga-bangko, taga-land bank ka,
titignan mo lang, no? Titignan mo lang. Ito bang nag-ingkas ng cheque? May mga authority na siya ba'y nakapirma? Tama ba yung mga papeles? Kung okay po yung mga papeles, katulad din po ng tinestify nitong mga to, ano ang unusual dun? O, kung may unusual, sabi nga niya, wala naman salitang unusual sa AMLAC eh. Meron lang kaduda-duda. Ano na nga yung kaduda-duda sa English? Meron lang kaduda-duda. Pag kaduda-duda yan transaksyon na yan, na gusto nilang ipahiwatig. Ipahiwatig lang kasi hindi nila pwedeng sabihin kaduda-duda eh. Pero sa salitang unusual yung ginamit nila, suspicious. Yan, suspicious lang. I-report mo sa AMLAC kung suspicious lang. Ngayon, kung hindi naman suspicious, kung suspicious po yan, sabi po ng isa pang Tagalan Bank na-interview na SMNI, dapat nireport nila yan sa AMLAC. Tagalan Bank po yun, hindi taga-AMLAC. Dapat may report niya sa AMLAC. Kung walang report sa AMLAC nung nangyari yan, hindi nyo pwedeng i-backtrack ngayon dahil meron lang impeachment. Hindi nyo pwedeng sabihin bilang mga branch manager, teka muna, mukhang nung taon na yun, mukhang may kaduda-duda dun. Hindi na po pwedeng ibalik yun. Kasi kung totoong may kaduda-duda, train po kayo, train kayo, at hindi po kayo magiging branch manager kung wala kayong utak. Kung hindi kayo bankero, kung hindi po kayo marunong sa palakad ng bangko. Lahat po ng bankero, lahat po ng taga-bangko, alam po yung batas ng AMLAC. Kung may kaduda-dudang transaksyon, report kagad sa AMLAC yan. The fact na hindi nyo po ni-report, tapos ngayon, babalikan ninyo. Alam nyo kung ano yung nung narinig ko tong Tagalan Bank kanina? Paano niya sinabi yun? Ginagamit lang pala tong mga branch manager na to para sa... Tapos, para maghasik ng intriga sila Chua. Pana-intriga lang. Ano po ang illegal sa pag-withdraw ng malaking pera? Wala. Kung wala palang illegal, bakit sinalang niya sa impeachment court? Intriga. Paninira sa kay Sara Duterte. Hindi nyo na nga po nasisiraan. Lalo po kayo nadidiin sa ginagawa nyo. Ito ang question namin. Bakit yung pinagmamalaki ninyong testigo na si Madriaga, bakit hindi nyo isasalang? Siya yung star witness nyo. Bakit hindi nyo isasalang pagdating sa impeachment? Ano yung trial lang yung sa HOR? Yung sa HOR ba, ano yun? Yung audition? Pinag-audition nyo si Madriaga? Nung na-realize nyo na walang naniniwala kay Madriaga, hindi nyo na isasalang? Hindi po ganyan ang witness. In the first place, saan po? Hindi po ba yung pagkuha po ninyo ng mga dokumento sa bangko, AMLAC at iba pa, ay nakabatay kay Madriaga? Hindi po ba ganun yan? Inuna nila na may affidavit kami kay Madriaga. May affidavit. Yung affidavit na yun, di ba yan yung pinagdahilan kung bakit kayo, yan yung kukuha kayo ng mga dokumento? Tapos ngayon, hindi nyo isasalang yung tao. Bakit kayo nag-request ng mga dokumento ng bangko at AMLAC at ng tax? Ano yung batayan nyo? Hindi ba si Madriaga yung batayan nyo? Ang tanong, bakit hindi nyo na ngayon isasalang si Madriaga? Hindi pumasa sa audition? Huwag kayong mag-alala. Kukunin po na witness ng depensa si Madriaga.
hostile witness. Ang hostile witness, pag nagsisinungaling, madali pong mapalabas na nagsisinungaling. Kaya nga hindi nyo na rin kinuha si Zulaika, di ba? Kasi alam ninyo na hindi lalabas na sinungaling si Zulaika. Okay. Teka lang, baka meron pa tayong dapat pag-usapan na hindi natin napag-usapan. Kaya, Lacson, ulit-ulitin mo man si Cayetano na meron siyang ghost project sa Taguig, etc. At napatunayan nyo man, tapos titigil na uli kayo. Yan po ang pinakamalaki nyong kasalanan, selective. Namimili lang kayo ng gusto nyong kasuhan. Namimili kayo ng gusto sa kasuhan, yun yung iimbestigahan. In fact, hindi nyo nga gustong imbestigahan. Diniretso nyo kagad sa ombudsman. Yun, doon ako kahina-hinala. Bakit ombudsman agad? Kasi mabilis magkaso yung ombudsman. Kung mabilis magkaso ang ombudsman, bakit wala pa rin kaso si Martin? Bakit hindi pa rin nahuli? Mabilis magkaso sa mga kalaban ng pamahalaan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat. Pwede na tayong magpakape. Okay. Natawa nga ako, Boss Bad, sa sinabi ni Chua na pinakamalakas daw na witness nila yung taga-COA. Binara siya doon ni Pinky. Napanood na rin po namin yung taga-COA.